Okay, sige, let's start na, no? Mag-start na po tayo. Kita naman na ang PPT. Yes po, ma'am. Okay, sige, thank you. Maliwanag naman ako ha. Maliwanag ako, sabihin nyo lang pag medyo malabo. Ano po? Sige. So, sabi po dito, first problem natin, the cable and boom shown in the figure support a load of 600 pounds. Determine the tensile force T in the cable and the compressive force C in the boom. So, mga force yan. Ano po? So, meron tayong kable. So, may cable tayo. Ito po. Tali yan. Tapos boom. So, this could be a metal rod. Ito naman yung boom. Ano po? May sinusupport daw yan na load. Nasaan yung load na sinusupport niya? Ito. Ma'am, ba't wala naman? Araw lang. O, basta isipin mo may load. May load siya na sinusupport diyan. 600 pounds. Ano po? So, ibig sabihin, kung may nakasabit na bagay dyan, 600 pounds, ang tinatanong ka sa atin is, ano daw kaya ang tension ngayon? Siyempre, kung tali yon at nakatali, ang force po niya is papunta doon sa wall kasi hinihigit niya. At ito naman pong rod, siya naman po ay patulak. Ano po? Yun po, okay? So ngayon, meron tayong tatlo na forces. Yung 600 pounds na pababa, kita naman po. Kita? Ito. Ano? Tapos yung tension natin, syempre, 30 degrees yun doon. Kitang-kita naman. 30 degrees dito. 30 degrees dito at 45 dito. So kung 30 degrees, ito po yung T natin. 30 degrees sa x-axis. And ito, kung ito po ay patulak, itong C, kung siya ay 45 degrees dito, siya po ay 45 din dito. Kaya naman, 45 degrees siya doon. Ano po? Yung kabaliktaran niya ay 45 degrees din. Naintindihan kung bakit ganito ang naging diagram natin? Maliwanag na, 600 pababa, ang C naka 45 degrees, ang T naka 30 degrees. Malinaw doon, hanggang sa part na yan, malinaw? Ano yun? Ano yung sounds na yun? Okay, nag-heart-heart kayo. Okay. Sige. Thank you. So, next slide. So, iyan na po. So, ito yung ating diagram kanina. So, aalimin natin ang tension sa T at doon yung compression na force doon sa cord. Yung boom. So, dito, syempre, wala tayo ng T, wala tayo ng C. Yun ang mga hahanapin natin. Magandang gawin mo muna sa una is mag-summation of forces sa X. Kasi meron tayong isang alam sa, kasi may isa na wala. Tingnan nyo, yung T, may summation of forces sa X at Y, di ba? Yung C, may summation of forces sa X at Y. Kasi wala sila sa axis. Yung 600 pounds pababa, summation of forces sa Y lang yun. So, doon na lang muna tayo sa summation of forces sa X. Doon ba sa 600 pounds may forces sa X doon? Yes or no? Sa 600 pounds na pababa, meron ba tayong summation of forces sa X doon? Meron, wala? Wala po. Wala po. Thank you. So, wala po kasi nasa y-axis siya. So, sa T, okay, sa C muna. C, so summation of forces sa X, so siya po ay magiging C cosine 45. Tama? Positive, negative? Positive. Kasi ito ay positive X, ito ay negative X,
positive y, negative y. Ay, sorry. Negative y. Ano po? Yung t, summation of forces sa x, negative. Negative t cosine 30 equals 0. Kasi, bakit equals 0? Kasi nga, assuming na at equilibrium sila. Hindi nagalaw yung cord at saka yung boom supporting the 600 pounds of load. Ano po? So, yung negative t cosine 30, lilipat natin sa kabila para maging parehas positive. And then, magkakaroon tayo ng equation number 1. Equation number 1, nako, masyadong maano. Equation number 1, which is C, is equals to t cosine 30 over cosine 45. 45 yun, guys. Paano? Pakilagyan. 45. Sorry, nagkamali na cosine 45. Ngayon naman, summation of forces sa y. Summation of forces sa y, sa C, it is C sine 45. Positive kasi nasa taas. Sa T, positive ulit kasi nasa taas, sine 30 naman. Yung load na 600 pounds, negative. Kasi pababa. 600 lang. Walang sign kasi pababa lang siya sa y-axis. Is equals to 0. Ngayon, kung mapapansin nyo, yung C dito ay pinalitan na nito. Nakita? Itong C na ito ay nilagay na ito. Yung T cosine 30 over cosine 45 tapos sine 45. Nakita? Pinalitan na yung T. O sige, assuming na kayo ay nagre-react. Ha, hindi ko kasi kita, guys. Sorry, kasi ako ay naka-iPad. Hindi ako naka-laptop, kaya hindi ko kayo kita. Okay, so, yan po. Ano? The sine 45 plus T sine 30 is equals to 600. Yung 600, negative siya kanina. Pag nilipat sa kabila, magiging positive. Ano po? So, yan. Tapos, kung ipaperform nyo ang operation na to, yung cosine 30 over cosine 45 times sine 45, yan ay magiging 0.866 T. Plus, yung sine 30 naman is 0.5 T is equals to 600. Tapos, makukuha nyo na ang T. Makukuha nyo na ang T. So, yan po. Ang T ay inyo nang makukuha. 439.24. Ngayon naman, kung nakuha mo ang T diyan, kung nakuha mo ang T dito, pwede mo sang i-substitute doon sa equation 1. C is equals to 439.24 times cosine 30 times cosine 45. Which is, ito naman po yun. Sinubstitute na. Ito na. Ito na yung substitute. Yung C. Ano? Dahil alam mo na ang T, makukuha mo na yung C. Malinaw po yun. So, gumawa po tayo ng dalawang equation kasi hindi mo siya basta talaga masasagutan kasi dalawang force ang nawawala. Mag-summation of forces sa x muna or pwedeng y, bahala ka. Halimbawa, summation of forces sa x muna. Tapos, makakabuo ka ng equation doon. Equation lang siya kasi dalawa ang kulang. Tingnan nyo, sa una nating equation, may c tayo at may t. Pwede ba yun? Masosolve ba natin? Hindi, kasi dalawa ang wala nating value. After mag-summation of forces sa y, sa x, nag-summation of forces sa y tayo. Nung nakuha mo ang summation of forces sa y, yung nakuha natin na equation sa una, sinubstitute natin sa pangalawa para makakuha tayo ng t and then later on, makuha na din natin yung c. Ano po? Actually, ito ang pinakamadali sa lahat. Ano po? Ito ang pinakamadali. So, may tanong ba? May tanong.
Ang gara ng tunog ng... Okay. Okay, walang tanong. Sige. Next. Next problem, sabi, a cylinder weighing 400 pounds is held against a smooth inclined by means of weightlessness rod AB in the figure. Weightless rod AB in the figure. Determine the force P and N exerted on the cylinder by the rod and the inclined. So, kung iisipin nyo po, kung ito ay exam, ang igigiven lang po sa inyo ay ito. Ano po? Tapos, sinabi sa'yo na may 400 pounds ang cylinder. So, ikaw, dodrawingan mo siya ng pababa na 400 pounds. Tapos, may rod dito, di ba? Ma'am, ano po ang rod? Itong mahaba, rod. Of course, nag-exert yan ng force sa cylinder dito. Eh, kita mo naman, sabi dito, naka 25 degrees. Ano? Tapos ito po, kung meron ditong pader, itong inclined, yun po yung pader ha. Ibig sabihin, naka-rest doon. Kung may pader din na doon naka-inclined, iyan po ay perpendicular, siya ay may force papunta diyan. May perpendicular force siya papunta diyan. Naintindihan? Kita mo naman na may 55 degrees dito at may 25 degrees dito. Kung may 25 degrees dito ang inclined, dapat mong maisip na ito ay 55. Naintindihan? So, basta may inclined plane, makinis kung saan nakapatong ang isang bagay, pwede bola or pwede cylinder, may perpendicular na force papunta sa kanya. So, dito, ang tinawag dito ay P, ang tinawag dito ay N. Okay? So, yan po. Ano? Kaya naman, magka-come up ka sa itsura na ito. Yung pangalawa, yung FBD. Kaya maiisip mo na yan. At syempre, tsaka mo siya ilalagay sa Cartesian plane. Syempre, kapag nailagay na po sa Cartesian plane, yung weight ng cylinder is 400 pounds pababa, y-axis lamang. And then, kitang-kita mo naman yung P. Yung P is 25. So, meaning, if 25 degrees siya dyan, lalabas din siya dito ng 25 degrees. Ano po? Kaya ito, 25 degrees. Tapos, ito po, alam mong siya ay 55, diga? 55 dito, kaya dito ang 55 niyan kapag normal. Kung ito ay 55, meaning, pag lumabas dito ang N, andito ang 55. Naunawaan yung kasalungat niya. Nandoon ang 55. Kaya kung iisipin nyo po, andito po ang, magkano ang matitira? 90 minus 55. 35 degrees. Ano po? 35 degrees pa. Yan. So, yan ang kalalabasan. 400 pounds pababa. Yung P, may 25 degrees. Yung N, with respect to x-axis, 35 degrees naman. Okay po? Hindi ko ata nabago.
Hindi ko ata na bago. Hindi mo na bago, Patricia May. Wait lang, class. Ating baguhin. Kasi, sanay tayo ng pag-xi cosine diga. 35. Ngayon, class, kung meron kayong print out dyan or kung ano, ating gawin. No? So, ito, kaparehas lang naman lalabas. Halimbawa, summation of forces sa x. Yung ating way ng pagsasagot, ang ating gagawin, ayos lang ga. Kasi hindi ko na bago. Kung summation of forces sa x, so, summation of forces sa x is equals to 0. Ang n, siya, positive or negative? Ang p muna, positive, negative? Positive, p, tapos cosine, 25. Ang n, positive, negative? Negative n, cosine, 35. Equals 0. Tapos, magkakaroon tayo ng P is equals to N cosine 35 over cosine 25. So, parang ito, yung kanina, itong dito, baguhin lang natin, gawin natin cosine 35. Cosine 35. And cosine 35 over cosine 25. Yan. Natanda pa naman, di ba? Sa lahat ng summation of forces sa x, yung degrees po na nakadikit sa x-axis ang ating kuhanin para hindi na cosine at sine ang makita nyo. Para pag summation of forces sa x, cosine lahat. Hindi na kayo malilito pa. Okay? So next, summation of forces sa y. Pag y, again nga, is sine tayo. So let's start with p. Ang p, positive. Nasa taas e. Positive, sine 25, kasi nga, y. Ang n, sine 35. Okay, so babaguhin po natin to. Alisin ang cosine. Sine 35. Sine 35. Yung 400 pa ba, negative, nasa y-axis, kaya 400 lamang. Equals 0. Okay? So, ang ating cosine 35 over cosine 25 sine 25 plus n sine 35. Hindi ko ba nabago dun sa PPT yung in-upload ko? Pa-check nga guys at baka itong PDF ko lang ang mali. Baka tama doon sa in-upload ko or mali din. Is equals to 40. Though parehas lang ang magiging sagot niyan guys, kahit binago ko. Can someone check kung ano yung in-upload ko? Para pong parehas po nang nasa pinapresent niya po. Okay, sige. Sige, don't worry guys, dun sa mga upload ko na lang ng bago, i-edit ko yung PPT. Ano po? Pero gets nyo naman guys, diga, na yung ginagamit natin lagi na degrees is yung nakadikit sa x-axis. Tapos, pag summation of forces sa x, cosine tayo lahat. And then summation of forces sa y, sine tayo lahat. Gets nyo naman yun doon. Ano po? Okay, sige. Thank you. So ito guys, yung kanina, yung nakita nyo, yung may sign, tama din po yun. Kaso kasi masyadong nakakalito. Yun kasi ay depende kung saan nakadikit yung iyong degrees. Kung yung degrees na gagamitin mo is yung nakadikit sa y-axis or nakadikit sa x-axis. Ayan tayo nga, ginagawa na lang natin. Isang reference na lang. Kasi pag dalawa pa, sa summation of forces sa x mo, pwedeng may sine at cosine
dyan. So, summation of forces sa y, may sine at cosine. Malilito pa kayo. Kaya ang gawin nyo, lahat ng degrees nakadikit sa x-axis para lahat ng summation of forces sa x, cosine, summation of y ay sine. Naintindihan? Okay. So, itong problem na to is just like our first problem kung saan may mga rope, yung may mga inclined plane, tapos yung mga force ay ilalagay mo lang sa Cartesian plane. Tapos isosolve mo lang ng normal. Summation of forces sa x lang naman at summation of forces sa y. So pag wala kang nakuha sa unang equation mo or sa unang summation of forces mo, like for example, summation of forces sa x, wala kang nakuha, edi equation number 1 mo yon. Asahan mo na pag nag-summation of forces sa y ka, isa-substitute mo siya para makakuha ka na ng value. And then later on, makukuha mo na din yung isa pang nawawala na value. Ano po? Okay. Sige. Let's proceed with the next one. Ito naman po. So, here, sabi, 3 bars hinge at A and D and pinned at B and C as shown in the figure form a 4-link mechanism. Determine the value of P that will prevent motion. Ano daw ang value ng P that will prevent motion? Bakit will prevent motion? Ibig sabihin, iyan, hindi gagalaw. Ganyan lang yan. Ano po? So, yan. Kita nyo naman po yung mga given. Shucks, ma'am, no? So, don't worry. Dito po, himayin natin. So, yan. FBD muna nung una. Ito muna. Ito, guys. Ito. Kita? Ito, gagawin dito, magkaka-force dito. Force FBC kasi rad B at C. Ito, force AB. Force AB kasi A at B. Okay? Tapos ito, kitang-kita nyo naman sadya ang 20 kilonewton. And then we have our degrees. Ano po? We have our degrees. Okay, pagnilayan muna kung bakit naging gayon. Ito, kung bakit naging ganyan ang una natin ha. 3 forces. Ano po? So, from dito, ito muna ang ating isosolve. Meron tayong 3 force. Ma'am, nasaan nga po ulit? Ito po, FAB, FBC, at itong 20 kilonewton. Ano po? So, ilalagay natin sila sa Cartesian plane. So, paano mo siya mailalagay sa Cartesian plane? Ang gagawin po natin, yung FBC, kita mo? Kita niyo po yung FBC? Ang FBC ga po na rad ay pantay. Oo o hindi? O siya ay patagilid? Digat patagilid po. Pero kapag inilagay natin sa Cartesian plane, siya muna ay ating itutuwid. Kita niya yung FBC ay naging tuwid sa Cartesian plane? Ito? Naging tuwid. Ano po? Okay. So, naging tuwid siya ha. Inassume na natuwid siya. Kasi dito guys, kung mapapansin nyo, may given na 45 at may given na 75. Tiga. Ibig sabihin, kung itong nakatagilid na iyan, na nakagayaan, ito ay may 45, tapos ito ay may 75. Ulit. Ma'am, ano naman din drawing mo? Ma'am, pagkakapangit naman. Halimbawa, digat iyan na nga, nakadrawing na nga, nakaganyan. Tapos yung isa, nakagayaan. Yung isa, nakagayaan. Ito, alam mong 75. Ito, alam mong 45.
paano natin nilalagay sa Cartesian plane? Ngayon, ang gagawin mo guys, iipod mo ng konti. Kumbaga sa picture, i-rotate mo ng kaunti. Naintindihan? Para yung FBC, para ito ay tumuwid at maging ito. Okay? Itutuwid muna siya. Kasi guys, kung itutuwid natin yan, so kung itutuwid mo ang FBC ngayon dito, kung itutuwid mo ang FBC, so yung 20 kilonewton mapupunta dito. Kung saan 45 degrees. Di kat alam mo na kailangan mo ulit dito ng 45 degrees para maging isang quadrant. Ito ay 75. So, sa 75 na ito, kukuhanin mo ang 45 para makabuo ka ng quadrant. So, magkano pa ang kulang? So, ibig sabihin, may 30 pa dito para doon sa FAB. Okay? Kaya makikita mo na nandito ang FAB ang FAB ay lumabas ng 30. Kung may 30 degrees dito, may 30 degrees doon sa kabila, diga? Kung 30 doon, edi 60 ang natira dito. At yung 20 kilonewton, edi alam mo namang may 45 doon. Kailangan guys ng imaginations nyo kung paano siya nagkagayaan. In short, siya po ay inikot ng kaunti. Alam kong tagilid ang rod BC. Tagilid naman sa DIA ang BC. Diga? Tagilid po. Ma'am, tagilid na tagilid. Tagilid po siya. Pero inassume na siya muna ay patuwid para ma-drawing natin ng maayos. Para maayos natin ang pagdodrawing natin. Para makapag-assume tayo. Ano po? Kaya, nag-come up tayo sa drawing na ito. Naintindihan? So, nag-come up tayo sa drawing na ito. Okay? Buburahin ko lang ulit guys ha. Buburahin ko na ito at ang daming ingredients. Okay? So, yan po. Ano? Now, after mo mag-assumption, after mo mag-rotate, na i-drawing mo na siya into a Cartesian plane, hinahanap mo ang mga forces. So, madali lang. Lagi tayong summation of forces sa X at Y lamang. Pero may isa kang hindi mo siya agad lagi. So, dito, nag-start sila sa summation of forces sa Y. Dadalawa kasi ang may summation of forces sa Y. Ano po? Yung FAB at saka 20. Diga? Kasi ang FBC nasa x-axis. So, summation of forces sa Y. FAB is equals to sine 60. Positive yun. Tapos yung 20 kilonewton, positive or negative? Negative kasi nasa baba po di ba? Nasa baba. Di ba dapat pag nasa baba ang y ay negative. So remember, dito ay negative, dito ay positive y. Positive x, negative x. Para lang hindi makalimutan. 20 sine 45 equals 0. So FAB is equals to 20 sine 45 over sine 60. Nagkaroon agad tayo ng FAB. So, nakuha mo agad ang isang component. Next, summation of forces sa X. FAB cosine 60, positive. Minus FBC, wala ng cosine kasi nasa x-axis. Plus 20 cosine 45 equals to 0. Ang FAB, tandaan, nakuha na naman natin kanina, kaya i-substitute na ang 16.33. Makukuha mo na po agad ang FBC na 22.31 kilonewton. Okay? So, saan tayo unang pahihirapan?
pahihirapan kayo sa pag-analyze kung saan mo ipaglalagay ang mga force, kung saan lalabas. Pero, lagi yang may enough na given. Ano po? So, nirotate lang natin ng konti para mas ma-drawing natin ng maayos. Ano po? So, next. Tapos na tayo dito. Ito namang kabila. Ito naman pong kabila. So, meron tayo ditong FCD and FBC. So, yung kabilang rad naman ay ito po. Ano? Yung kabilang rad ay ito. Kung makikita nyo, di ba tama naman, 45 degrees. Ito. Di ba para makabuo ng isang quadrant, 60 plus 30. So, itong 45 hinate, ginawang 30 plus 15. I-rotate lamang din natin ng konti para mas madali ma-drawing sa Cartesian plane. Ano po? So, yung FBC ay, tingnan nyo ito, ito yung medyo patagilid pababa. Pero, itinuwid na papagayaan. FBC. Tapos, alam naman natin na may P. At alam natin ito ay 60 degrees. May FCD pa. FCD. So, alam mo sa Cartesian plane, meron pa tayo ditong 30. 45 degrees ngayon. Di yung 15 degrees ang lilinin na sa kabila. Ano po? So, paano mo yung ito-drawing? Yung FBC, lalabas na dito sa kabilang Cartesian plane. Yung P, 60 degrees dito lalabas, pababa. Tapos, yung FCD, kung 15 degrees dito, guys, kung do-drawing tayo dito, ibig sabihin, 15 degrees din dito. Sa taas, ito, 15 degrees. So, kung 90, 75 ang nakadikit sa X. Ano po? So, ganyan. 75 degrees yung nakadikit sa X. Ano po? So, dito talaga, kailangan pagganahin ang imaginations. Tandaan, kung ito ay 15 dito, itong FCD may 15. Ibig sabihin, kung magdodrawing ka ng Cartesian plane sa taas, meron ditong 15 degrees. Kasi magkasalungat yan, magkasalungat. So, kung magkasalungat, ang nakadikit sa x-axis ay 75. Ano po? Kaya ito, 75. Ano? So, yun po. So, bago ka talagang mag-solve, ay napakadami nyo pong kailangang i-assume, i-drawing. Ano? Nakakaliyo na ga? Sinong naliliyo na? Sorry na guys, ha? So, iyon po. Ano? Yan. So, akin na ulit, buburahin. Ako, ang hirap ng burahin ito mga pinagagawa ko. So, iyon po. Ano? So, lahat ito ay assumption. Not really an assumption, pero kailangan nyo pagganahin ng utak nyo. Hindi siya totally naka-X. Tingnan nyo, medyo tagilid. Pero, inirotate siya ng kaunti, inirotate ng konti pataas para mag-swak at mas mapadali sa Cartesian plane. Ano po? So, ayun. Kaya naman, ito na ang ating final na Cartesian. May FBC, lalabas sa x-axis sa positive. Positive x. Tapos yung P, pababa. Tapos yung FCD, pataas. Ngayon, it's gonna be as simple as summation of x, forces sa x at summation of forces sa y. So, again, dapat ang alam natin ay yung mga degrees na nakadikit sa x-axis. So, summation of forces sa x.
FBC, nakalagay lang siya sa x-axis. So, simple as 22.31. Ano po? Saan ang galing yung 22.31? Nakuha po natin dito kanina. No? 22.31 FBC. So, yan. And then, FCD sa X. Negative kasi nasa kabilang. Ay, ba't ito? Mali naman ang sinulat mo eh. Negative X. So, negative FCD times cosine 75 minus P cosine 60. Okay? Equal 0. So, yan ipag-iikot-ikot nyo lang naman. Makukuha natin ang FCD is equals to 22.31 minus P cosine 60 over cosine 75. Meron kang FCD na hinahanap, meron kang P na hinahanap. In short, wala kang makukuha ang sagot. So, yan ang equation 1 mo. So, proceed to summation of forces sa Y. So, ito ang first step, ito ang second step. So, summation of forces sa Y. May Y ba sa FBC? Wala, kasi nasa x-axis. FCD. Positive, negative, Y. Positive kasi nasa taas. Sine 75 minus P. Pababa kasi. P sine 60 equals 0. So, ngayon, yung FCD dito na nakuha nyo, ipapalit nyo sa FCD dito. Kaya naman, papalit nyo sa FCD dito. Kaya naman, magkaka 22.31 minus P cosine 60 over cosine 75 times sine 75 minus P sine 60 equals 0. Okay po? So, P is 30.48. Pag nakuha mo guys, pag nakuha nyo na ito, 30.48 ito, pwede nyo nang ipalsak din sa equation number 1. Pag nilagay nyo ang P dito, magkaka-value na ang FCD. Okay? Magkaka-value na ang FCD. Kayo na ang mag-solve noon. Ano? Exercise ang mga brain cells. Ito ay mga simple pa lang, guys ha. Simple na lang ito. Water break muna, 4 minutes ha, talaga naman. Kay alihin muna ang mga
Next one. Okay. So, dito, sabi, the Fink truss shown in the figure is supported by a roller at A. So, kita ang A. And a hinge at B. The given loads are normal to the inclined member. Determine the reactions at A and B. So, ito guys, parang ano to, alam mo yung itsura ng itong Fink truss, nakikita nyo ba yung ganito? Parang sa mga bahay, makikita nyo yung mga ganan. Ano po, mga trusses. So, yan. Kapag sinabi pong roller, madalas po guys, ang reaction yan. Di ba ito, kita nyo kahoy? So, may bigat yan. Yung taas, i-assume natin na kahoy yan. May bigat yan. Kita nyo naman, may mga force din. Kita nyo gato. Tigto 2,000, 1,000 pounds. Ano po? So, may force pa silang binibigay dito sa kahoy. So, technically po, kung may pababa na force, pag roller, meron po tayong pataas. So, force sa A. At kapag pin naman po or hinge, since nasa bid naman, hinge, hindi siya roller, meron po siyang pataas, F, B, Y, meron din po siyang patagilid. F, B, X. Yan. Ito, F, A, Y. Ano po, pag roller, pataas lang ang laban niya. Siyempre guys, for example, ang kamay nyo, ipinatong nyo ang cellphone. Ang cellphone may timbang or may weight, may bigat. So, may force yan pababa. At dahil may force pababa, ang kamay nyo nalaban ng force na pataas. Naintindihan yon? For example, ito ay table. Kung nagpatong ako ng bola, may weight ang bola, yung table nalaban din po yan ng pataas. Kung ang bola ay may weight na pababa. Naintindihan? Okay. Sige ha. Okay. So, kung iisipin nyo po dito, ang resultant natin is, pag-a-add-adin po natin lahat ng ito. Lahat po ng ito ay pag-a-add din natin. 1,000, 2, 2, 2, 2, 6, 8. So, that is 8,000 pounds acting downwards. Kung ito po, di ba ito, kita nyo naman guys. 1, 2, 3, 4. Kung yan ay may resultant, dapat maisip mo na ang resultant niyan ay nandito. Yung nasa gitna. Naisip nyo yun? Naisip? So, siya po ay pababa dito. So, pababa siya dito. Yan ang ating resultant. At syempre, kung siya ay pababa dyan, dapat may component yan sa Y, dapat may component yan sa X. Ano po? So, ang resultant natin, yung mga force na yan, is 8,000 pounds ha. 8,000 pounds. And alam mo namang sa gitna naman yan, lalabas. Ngayon, yan na nga po siya. No? Ito kanina, 1,000, 2,000, 2,000, 2,000, 1,000. Nasa gitna po ang resultant. Ano? And saan siya lalabas? Ito po siya. Gawin kong blue. Dito po siya dumabas. Ano? Siya po ay 30 degrees. Paano po nalaman na 30 degrees, ma'am? Ito po kasi ay 30 degrees. Kung yan po ay itutuwid mo, magkaka 30 degrees sa baba. Kaya po, yan ay 30 degrees. Ang ating resultant. Okay? So, alam natin na dapat may component sa X and Y yan. Ano po, pero kahit naman hindi na. Ano po yung component sa X at Y? Di ba kita mo na ang resultant natin ay patagilid?
hindi direktang nakalagay sa x-axis, hindi direktang nakalagay sa y-axis, kaya may component yan na rx at ry. So, paano mo kukuhanin? Madali lang. Edi yung sa x, 8,000 cosine 60. Bakit ma'am 60? 30 nga. Kasi po, kung 30 yan, ibig sabihin, 60 ito. 'Di ba ang ginagamit natin yung nakadikit sa x-axis? Para ang x, cosine, at ang ry, at sine. Okay? So, sige, walang problem. Ito ha, yung resultant doon ay inilabas lang dito, idinrawing lang ng papaganto. Okay? So, ayan po. Ngayon, magkakaroon naman tayo ng moments sa A. Ay, moments sa B. Moment at B. Kita, alin ba ang B? Itong hinge, di ba? Ito ang B. Moments daw. Okay? Kapag moments sa B, up and down lamang. So, mga Y components lamang ang nakaka-apekto. Diga? So, moments sa B. So, B po natin ay fix. So, meron tayong RA. Nasaan ang RA natin? Diga po, ay nalaban nga daw din ang RA. So, RA. So, ito ang moment sa B. RA. Positive or negative? Kung hawak mo ang point B, pag ang force RA ay pataas, positive or negative, ano magiging ikot? Clockwise or counterclockwise? Diga po ay magka-clockwise. Diga? So, positive. Gaano siya kalayo sa point B? 60 feet. Ngayon, sa resultant, meron tayong RY. Ano ang RY natin? 8,000 sine 60. Pwede mo naman na hindi himayin it. Pwede nakuha na naman natin siya kanina, 6928. So, 6928 na lang ang nilagay din times yung distance ay 40. Ito ang distance guys ha. Kung nasan po yung distance na iyon, ito 40. Pero kung hindi mo naman kinuha ang r sub y, edi pwede mo naman din dyan isulat ang 8,000 sine 60 times 40 equals 0. Ano? So, makukuha mo ang RA, which is 4,618.80. Nakuha na po natin agad ang isang component. Dahil nag-moments tayo sa B, nakuha natin yung sa A. Ano po? So, ayun. Masakit ang aking lalamunan. Next, we have moments sa A naman. So, kung moments sa A naman, edi makukuha naman dapat natin yung mga B natin. Ano po? So, moments sa A. Kung moment sa A, edi yung mga forces natin ulit na pataas-baba kasi yun lang naman ang makakapagpagalaw taas-baba. Hindi naman gagalaw kapag yung forces sa Y ay forces sa X, diga? Wala kasi nasa X-axis lang. So, yun po. Counterclockwise, okay? Moment sa A. Ang RA wala kasi tatama ang RA sa A. So, wala po yun. Meron tayong BV. Nasaan ma'am yung BV? Ito po. Ito po. Pataas na force din Pag ang force B sa V o ang vertical na B ay tumama dyan, ano kaya ang magiging ikot ng truss? Counterclockwise, diga? Kaya negative B sub B. Times ang distance niya, 60. Tapos ang RY. Ang RY ay nandidine clockwise, kaya positive. 6928.20 times 20 kasi 20 lang po ang layo niya. Equal 0. So, makukuha mo na agad ang B sub B o vertical noon. And then, summation of forces sa X. Pag kinuha mo ang summation of forces sa X, yan ay as simple as
BH, positive or negative? Negative. Kasi ang BH na ito ay papagayon. Negative. Plus RX. Ang RX papasaan? Ito. Pakabila. So, positive naman. Kaya ang BH natin is 4,000. BH at BV, kapag siya ay inyong tawag dito, kinuha ang resultant, square root lang ang BV at BH, tapos, yan na, 4618.80. And then, ang kanyang theta, tan inverse y over x. Ang y dyan, tandaan, edi yung V, yung vertical, 2309.40 over 4,000. Pag nilayin muna, pag nilayan, kung may tanong, itanong na agad habang ako'y nandidini pa. So, silence means none. Siguro naman ay wala po kayong tanong kung gayon. Sige, hihinga lang ulit. Tapos let's proceed with the next one.
Okay, next. Sabi, a wheel of 10 inches radius carries a load of 1,000 pounds. So, may wheel daw. So, 10 inches ang radius. Ano po? Radius lang yun ha. And carries a load of 1,000 pounds. As shown in the figure, determine the horizontal force P. Horizontal force P applied at the center, which is necessary to start the wheel over a 15-inch block. Also find the reaction at the block. So ano daw po kaya? Sabi, ano daw po ang force P? Kaya para magsimulang umikot, mag-wheel over itong wheel dito sa 5 inches tall na block. Ano po? Yun po ang tanong. So in short, force P. Paano po natin makukuha yun, ma'am? So, ating himay-himayin. So, alam mo may force P din eh. Diga. Alam mo. Tapos, ang alam mo din dito, may 5 inches na block. Kung isipin mo, digat ito'y triangle, alam mong ito ay ilang inches. Itong pababa dito. Ilang inches to? 10 inches din, diga? Ano po? Ito'y 5 inches daw. So, meaning, ang nitira dito is 5 inches. 5 inches din. Ano po? Pero, gagawa natin ng triangle para makakuha tayo ng value. Ano po? Alam mong ang natira dito is 5 inches din. Tiga kasi 10 inches dapat eh. Tapos ito, gagawa natin ng arrow. Lalagyan ko dito ng ganito para makagawa tayo ng triangle. So, alam mo na ito ay 5 inches. Alam mo, ito ay radius, diga? Alam mo ito ay radius. Kaya ito ay ano din? Ito ay 10 inches. Dahil dyan, makakakuha ka ng theta. So, ano nga? So, sin theta is equals to opposite. Anong opposite ng theta? Yung 5 over hypotenuse, yung 10. So, sin inverse 5 over 10 is equals to 30 degrees. Kaya po, nalaman na 30 degrees iyon. So, kung 30 degrees, dito po kasi, kung nakadikit yung wheel doon sa block, meron po dapat ditong force. Tapos, hinahanap natin ito. Tapos, may 1,000 pounds pa. So, ang ginawa po dito ay i-drawing sila. So, kung ito daw po ang P, kung ang P daw po ay papaganito, 1,000 pounds is pababa, papaganito, 1,000 pounds, tapos ito ay P. Meron tayo ditong R. Ano po? At alam natin na ito ay 30 degrees. O, itong dinrawing kong ito lang din. Ha? So, para malaman natin ang value ng P, ang ginamit natin is tangent or TOA. TOA. Tangent 30, opposite niya is 1,000 over adjacent, which is P. So, malalaman mo ang value ng P. Next naman is, so, sin theta, opposite is 1,000, hypotenuse is yung R. So, makukuha mo naman yung R, 2,000. Yan. Ganun lang po yan. Pag nilayi muna.
Okay, sige. Let's proceed to the next slide. Kaya pa guys? Kaya pa? O ano na? Ma'am, tama na. Kaya pa? Okay, silence means labang-laban. So, Dine, huwag muna magpakasad face. Kaya natin yan, o. Isa pa. Dito, sabi, chords are looped around a small spacer, separating two cylinders, each weighing 800 pounds and pass as shown over a frictionless pulley to weigh 200 pounds and 400 pounds. Kita nyo? Meron daw cylinder. So, ito ang cylinders. Kita nyo naman, pabilog. Tapos dito, may 200 pounds, may 400 pounds. Alam nyo naman na yung mga 200 pounds na yan at 400 pounds na yan, iyan po ay mga forces. Pounds ano po? Yung cylinder daw, ang total weight pa niya is 800 pounds. Pag weight ng isang bagay, dapat alam mo na agad na ang weight niyan, bababa. 800 pounds. Ano po? So, yan. Determine the angle theta and the normal pressure N between the cylinders and the smooth horizontal surface. So, ang pinapaalam po sa atin ngayon ano daw kaya ang theta na ito? Yan. Ano po? So guys, bakit kaya nagkaganito ang drawing sa tingin nyo? Itong 200 pounds, kung isipin mo, ma'am, pababa naman ito itong 200 pounds na to. Pero guys, kung iisipin nyo, nakadikit siya sa cord. At kung siya ay nakadikit sa cord, pati ito, papunta dyan. So, iyan. Kaya yung 200 pounds ay pwede pong ito. Kaya ito siya. Nakuha yung 200 pounds? Doon muna tayo. Okay. I bet nakuha naman yung 200 pounds. Ano po? So, next, we have 800 pounds. So, dapat alam mo na ito nga ay pababa. Ang weight ay pababa. Ha? Kaya, ito siya, pababa. At dapat alam mo na siya ay nakalagay sa sa smooth surface. So, pag may smooth surface ka na ganyan, siya ay merong normal force. Meron ka dapat na normal force na pataas na N. Normal force ang tawag. Dahil mabigat ang cylinder, dahil siya ay may timbang, dapat yung pinapatungan lumalaban din. Kaya may N. Normal force. Nakuha yun doon kung bakit tayo nagka-N na pataas naman. Kasi nga, may bigat ang cylinder, di lumalaban yung pinapatungan. Tapos, ang 400 naman, ma'am, saan naman po nakuha ang 400? Alam nating pababa ang 400, pero yan po ay nasa cord. Kaya pwedeng ito din ang 400 pounds. Na may theta. Naintindihan kung bakit ganito ang ating naging kinahinatnan sa Cartesian plane? I hope malinaw po sa ating lahat. Ano?
Okay, punta na tayo sa next slide. Okay. So, ito na po ang kinalabasan. Ano po? Wag nang malilito kung bakit ang normal na papunta sa taas at ang weight na papunta sa baba. Okay lang 'yun ha, para mas madali kasi pababa at pataas lang din naman sila ha. Ganun lang 'yon. So, yan po sila. So, we will go and find for our theta, 'di ba? At saka yung normal force natin, yung N. So, summation of forces sa x and y lang muna ang ating gagamitin. At pag naging okay na yon at nakuha mo na agad ang mga values, edi yun lang pala ang kailangan nakuha na natin. Ano? So, summation of forces sa x. 400 muna. Positive or negative? Positive. $400 cosine theta. Hindi ko pa alam kaya theta pa lang. Minus 200, yung 200 pounds na nakalagay sa x-axis. Meron bang yung weight na 800 at n? Wala, kasi nasa y-axis sila. So, yan lang. Cosine theta, cosine inverse of 200 over 400, 60 degrees. Kuha na agad. Ang theta is 60 degrees. Okay? Summation of forces sa y. 400 sine 60, positive, plus n, positive, walang kahit anong sign, minus 800, pababa, equal 0. We will get n. Mamandali. Yes, madali lang po. Hindi ka lang dapat magkamali sa mga pinagagawa mo sa Cartesian plane. Base sa sinabi. Base sa drawing. Dapat magawa mo na tama sa Cartesian plane. Kasi kung hindi mo naintindihan ang drawing, hindi mo alam ang mga papasok at ang mga kung saan pa dadaan yung mga force, edi wala rin. So, yun po. Next, kaya pa ba? Kaya pa. Ha? Kaya pa. Wala pa naman nagreklamo. So, kaya pa. Sige. Sabi, 2 cylinders, A and B, weighing 100 pounds and 200 pounds respectively, are connected to a rigid rod curve. So, may rod. Ayan, pinagkukonektahan sila ng rod. Parallel to the smooth cylindrical surface shown in the figure. Determine the angles alpha and beta that define the position of equilibrium. So, ang pinapaalam po sa atin ay alpha at beta. At kita nyo ito guys, may ganyan. May parang box. That simply means na 90 degrees ang theta na ito. Di ba ang kalahati ng circle ay 180? So, ibig sabihin yung alpha at beta, paghahatian lang nila ang 180. Ano po? Paghahatian lang nila ang 180. And dito nga sa drawing, kita nyo naman, 100 itong isa and then 200 itong isa. Okay? So, ayan na po. Ayan na. So, ang gagawin po dito is moments. Moments. Moments at O. So, nasan po ang O, ma'am? Ito po, nasa drawing yung O. Tayo na ang nagbigay ng point. Na O, pero siya yung point. No, kasi may sa kanya na tawag dito. Doon ang equilibrium sa estado na iyan, sa state na iyan. Okay? So, moments at O, yung 100 pounds, sa tingin nyo, ano ang magagawa niya? Pa-counterclockwise or clockwise? Pa-counter. Ano po kaya negative 100? Bakit r cosine theta kaya? 'Di ba distance ang ating hinahanap?
Ano ang layo nito dito? So, ito. Sabi, r cosine theta. Kasi, dapat mo maisip na may triangle dyan. Alpha. R. Bakit R cosine alpha? Guys, sirat na. Naaalala nyo ba ang towa? So, gamit ang ka, dito, ang dapat nating makuha ay itong distance eh. 'Di ba? So, ka. Cosine alpha. Cosine alpha. Adjacent. Ano ba ang adjacent? Ang adjacent ay ito. So, isulat ko A, ha? Itong adjacent side ay isulat ko as A. Ma'am, pwede bang gawin, baka marito kayo pag A. Sige, okay, A. Kaya niyan, adjacent over hypotenuse. Anong hypotenuse? Di ba itong R? R. So, kung kukuhanin ko ang side na ito, itong adjacent, siya ay adjacent is equals to R cosine alpha. Kaya, R cosine alpha. Kaya, R cosine alpha. 100 yung force times ang distance is yung A, which is yung adjacent side, na siya ay R cosine alpha. Dapat mo namang maisip kasi dyan talaga, kailangan mo ng distance. Ngayon, ikukuhain mo yung triangle. Dito, ganun din po. Dito, kukuhain mo din ang triangle. Alam mong ito ay R, ito ay beta, ito ay A. Kaya, magkakaroon ka din ng R cosine beta. Ano po? Kasi using cosine adjacent over hypotenuse. Ano po? So, ang hypotenuse natin ay yung mga R. Yun ang mga hypotenuse natin. Ano po? Plus 200. Itong nasa kabila, 200. Ang kanya namang distance, ito ang distance, or cosine beta. So, move lang natin. Pwede natin makuha ang cosine alpha is equals to 2 cosine beta. Ma'am, walang alpha, walang beta. Okay, hayaan mo lang muna. E di at least, meron kang equation 1. Okay? Tapos, di ba alam mo na alpha plus beta plus yung 90 is 180? Pwede ka pa ulit makakuha doon ng formula na alpha is equals to 90 minus beta. Okay? And later on, itong alpha na to, pwede mong i-plug in doon. Yan. At pag i-plug in mo yan dyan, ito ang kakalabasan. Cosine 90 minus beta is equals to 2 cosine beta. So, makukuha mo dapat po ang 63.43. At pag nakuha mo na ang 63.43,
di, pag nakuha mo na yan, babalik ka sa formula na ito naman siya. Yan, dito isinulat. 90 minus 63.43, ang alpha is 26.57. So, yun na. May alpha ka na. So, meron ka ng alpha at beta. Okay na, okay na. Yun lang naman ang sinabi sa atin. Ano po? So, ayun. Huwag agad kakabahan kung wala ka pang makuha agad na sagot. Isipin mo kapag may dalawang pag may dalawa na variable sa iyong equation, edi meaning hindi pa iyon, may paggagamitan ka pa niyan. Ano? So, ayun. Next. Determine the reactions R1 and R2 of the beam in the figure, loaded with a concentrated load of 1,600 pounds and a load varying from 0 to an intensity of 400 pound per feet. So, meron tong beam. Kita nyo tong mahabang rod sa ilalim. 'Di ba ito? So, may R1 at R2. Bakit ma'am pataas yung arrow? Kasi po, may load na malaki sa taas. Tingnan nyo, may 1.6 at saka ito, 400 pound per feet. Dahil ang mga yan ay may bigat, kaya ang mga yan ay may pababa na force. Kaya itong beam sa ilalim, lumalaban. May pataas naman sila. Ano po? So, yun. Dahil may mabigat sa ibabaw nila, lumalaban ang force palaban. Ano po? So, paangat. So, dapat daw natin malaman na ano daw ang R1 at R2. Ano po? So, yan. Dito, idadissect po natin. Idadissect yung una munang nasa taas. Kasi kita nyo to guys. Itong nasa taas na to. 'Di ba? Itong nasa taas na ito. Ano, pangit naman ang sulat ko. Itong nasa taas na ito. Siya ay may bilog dito, 'di ba? Itong isa ay may bilog din dito. Ibig sabihin, carry nila, meron din sila ibig sabihin na pataas na force dyan. May pataas na force doon din. So, bago mo makuha ang R1 at R2 din dadaan muna tayo doon sa nasa taas. Yung nasa taas muna. So, meaning, himay. So, syempre, kukuhanin muna ang resultant. Since ito ay triangle na equal ang loaded, so, yun naman ay 1/2 base times height. Alam mo naman na siya ay 12 feet. So, 1/2 base times height. So, yun lamang ay 400 times 12 divided by 2. Makukuha mo dapat ang 24. Diga, yun naman ni ano laang, gayon laang. 4 times 1 times 12 divided by 2. Kasi triangle, diga, may divided by 2. At ngayon, ang resultant, alam mo naman dapat na siya ay nasa 2/3. 2/3 ng 12. Kasi 12 ang haba niyan. Kaya nasa dun sa ika-8. Ano, nasa ika-8. So, iyan. Now, kung iyan ay may pababang load, ibig sabihin, yung bilog kanina dito sa ilalim nito at bilog din sa ilalim na rin, nalaban. Kaya, meron tayong pataas na arrow, R3 and R4. Kaya, meron tayong R3 and R4. Mabigat ang load pababa. Kaya yung dalawang dulo, nalaban pataas. Kasi binubuhat niya pataas. Lahat ng load na nasa taas. Ano po? So, kukuhain natin ang moments dyan sa R3 at R sub 4 para makuha natin ang value nila. So, let's start with R sub 3. Moments sa R sub 3. Dalawa lang naman ang ating force. Di kayo mahihirapan. Itong RT at R4. So, ang RT, pababa. So, moment sa R3 ha. R3. So, ang total or ang resistance, ang resultant natin ay pababa. Magagawa niya ay clockwise, positive. Ang kanyang distance ay 8. Ito ay 2/3 over 2/3 times 12. Yan naman ay 8 lang din.
Kahit yan, igawin mo na lang basta 8 na lang iyan. Ano? Kahit ito'y 8 na lang. Tapos, ang R4 pataas, counterclockwise, so negative. Times, gaano kalayo siya? Times 12 is equals to 0. Makukuha mo na agad ang R sub 4, which is 1/6. Next, summation of moments naman tayo sa R4. Ang RT, pababa, magiging counterclockwise, negative. Tapos, ang layo niya ay 4. Pwedeng 4 na lang, wag ng 1/3 of 12. 4 na lang agad. Tapos, ang R3, pa-clockwise, positive. Ang layo niya ay 12. Makukuha mo dyan ng R3, which is 800 pounds. Ngayon, guys, diba, kung oo, binubuhat nila yan pataas. Ngayon, yung R3 na yan, kapag nandito naman sa beam na ito, digat may beam pa na ganito. Meron pang beam na nasa baba. Kung itong nasa taas kanina ay lumaban pataas, sa beam na nasa baba, sila ay, dun sa beam sa ilalim, sila naman ay pababa. Sila ay mabigat. No? Kaya sila naman ay magiging pababa dito. So, ano nga ang R3? Ang R3 is 800 pounds. 800 pounds. Tapos ang R4 is 1,600 pounds. Ano po? So, alamin na natin ang R1 and R2. So, paano natin yung makukuha, ma'am? Di moments ulit. Moments. So, let's start with R1. Moments sa R1. So, meron tayong pababa na 1/6. 1/6, pababa. Magiging clockwise, so positive. Ang layo niya ay 3 inches. Tapos, 800, yung pababa. Clockwise ang ikot. Positive. 4 feet pala. Sorry, feet. Inches na 4 feet ang layo. Next, yung R4, which is 1/6. Clockwise ulit, so positive. 16 feet ang layo. Then R sub 2, counterclockwise, kaya negative. Tapos 16 feet ang layo. Makukuha natin ang R sub 2 bilang 2,1. Next, moments naman at R sub 2 para makuha natin ang R1. R1, hindi pa nga natin alam, pero pag ginamit mo ang force na yon, iikot ng clockwise, so positive. Yung 1/6 pounds ay pababa, magiging counter, minus, ang layo ay 13 feet. Ang 800, magiging counterclockwise, ang layo ay 12. Tapos, ang R4, tatama ang R4 mismo doon sa R2, kaya wala. 0 ang distance, so wag nang ilagay. Makukuha natin ang R1 na 1,900 pounds. Okay, next. Kaya pa ba? Kaya pa? O sirit na? Pahinga muna. Gusto pahinga?
Naku, puro sad face na kayo, mga ining. Ano ga, pahinga na muna at talagang over na ga. Siya sige at kahirap din naman magpasok sa mga utak ninyo kung hindi nyo na naa-absorb. Mas mawawalan ng saysay lahat ng sasabihin ko hindi na kung hindi na kaya. Ano? O siya, sige. Sa Thursday ko na itutuloy. Ha? Pero please, ang PPT naman ay nasa sa inyo. Kayo mag-aaral pa rin on your own at pag may tanong, mag-chat. Kapag nasa kalagitnaan ng pag-aaral, walang matanungan na kaklase, i-chat ako. Mabagal nga lang ako minsan mag-chat, gawa ng busy person ng inyong maestra, ha? O siya, sige, I'll give you the rest of our time. Please, aralin. Alam kong hindi ganun kadaling intindihin, lalo na at tayo ay virtual. Yun nga mahirap, isa virtual. Hindi naman madali ang topic at mga for the drawing nga. So, basta aralin at napakadaming puso niyan. Basta aralin, ha? At pag may tanong on your way sa pag-aaral, edi ako i-PM nyo lamang, ha? O kaya ang kaklase nyo, may group chat naman. Ano po, pag may tanong, pwedeng doon na lang sa group chat, ha? O siya, sige. At ako may naaawa na sa inyo, kayo yung mga tahimik na. Hindi naman kayo ganyan sa personal, kayo yung mga nagwawalang hiya. O siya, sige, bye-bye na. Class ha, basta mag-aral. Kaya nyo iyan. Babushki. Thank you po, ma'am. Thank you po, ma'am. Thank you po.